Governor, kumusta na po ang lagay ng panahon dyan sa Cagayan? Dyan po ba nag-landfall si Ophel? Ay, opo, kaninang 1:30 ng hapon, nag-landfall po dito sa bandang Baggao. At kanina nga po ay malakas ang ulan, malakas din ang hangin. At hanggang ngayon din po, no, we're hoping na lalabas na rin po ito. No, dahil kanina lang ay malakas pa rin po ang hangin hanggang bandang Santa Ana. At may nakakausap din po ako kanina doon. Okay, so malaki po ba ang pinsala sa inyong lalawigan? Ay, sunod-sunod po kasi ito, Ma'am Corina, no? It started with Julian, Christine, no? And then, ang pinakamatindi po yan na tumama sa amin kay Marce, no? In the northern coastal towns of Cagayan. Yun po ang talagang malaki ang pinsala. Although, ang flooding po namin is also caused by Nika, no? Na galing sa Isabela, Vizcaya yung tubig at na nag-cause din po ng flooding, especially in the southern portion ng Cagayan po, no? Especially in Tuguegarao City and yung mga karatig bayan sa Tuguegarao City. But anyway, humuhupa na ho ito at we're hoping na tuloy-tuloy ang paghupa dahil dumadating na naman po si Pepito and we're hoping sana po na hindi magdadala ng maraming ulan. Ito po ba ang kauna-unahang pagkakataon na sunod-sunod talaga ang mga bagyong bumayo diyan po sa Cagayan? Yeah, tama po yun. No? 4 po itong sunod-sunod. No? Noon po, meron din pong mga ganito, pero yung tumatagal lang talaga, no? From southern Cagayan, no? Paakyat siya. Yun ho, nagdadala ng maraming tubig, katulad nung 4 years ago, yung mega flood namin sa Ulysses. Pero ito po ay sunod-sunod po kasi. Kaya although hindi ho tumama on the same route, so kahit papano po ay may respite naman, no? Kaya hindi ho naging mega flood. But we're still hoping po na yung Pepito hindi magdadala ng maraming tubig dito sa amin. At nagkaroon daw po kayo ng forced evacuation. Ano po ang ibig sabihin nun? Ilang pamilya po ang inilikas? Marami po ang nililikas namin pag ganun. Although ngayon po, no, konti na po ito. About 2,500 plus lang po ang evacuees na nasa evacuation centers. Ngayon, nagbabalikan na rin yung iba. No, nagpo-force evacuation ho po kami. No, of course, ina-anticipate namin yung storm surge. Pag tinatamaan yung northern coastal towns namin, ina-anticipate din ho namin ang flooding along the Cagayan River pag ang bagyo ay pumapasok sa Isabela, Vizcaya or Quirino or Nueva Vizcaya. Pag diyan ho pumapasok kasi lahat ho ng tubig ng region 2 ay papunta ng Cagayan. No, kaya ang laki po kasi ng river basin ng Cagayan River at dito lahat nagbagsak sa amin. Kaya nagpo-force evacuation po kami in areas na in geohazard areas, no. Either one, mga erosion areas, no, of course flooded areas, and of course ganoon din po yung storm surge areas po, no. These are alam naman na po ng mga MDRRMOs at mga disaster brigades natin, alam na rin naman po the kind of hazard that they have to address pag nangyayari ito sa atin. Ayun, grabe ano. Pero may report na po ba tayo sa halaga ng pinsalang dala ng mga bagyong ito? Well, po ito, nag-accumulate po eh. No? Sa the latest namin nung Mars, umaabot na pang, kasi sunod-sunod po ito. No? It's the whole province now na nagsasuffer, especially on the tracks. About 1.4 billion po inabot nun. Iba po yung sa ngayon. No, mag-a-add up at mag-a-add up po ito. Ganun din po yung infrastructure, especially the schools, no? Yung mga roof ng mga schools natin, no? Kasi mas malakas masyado at sana tignan nila yung design ng mga schools natin dahil nakikita ho namin na pare-parehas yung klase ng damage sa mga schools, the roofing, no? Especially yung mga senior high schools na matataas, no? Dapat tignan nila yung design nun. And of course, mga bahay po, no, yung Marce natin, about 1,900 ang reported na
totally damaged houses in the northern coastal towns of Cagayan and about 29,000 of partially damaged houses po. At kahit pa paano po, no, ay malakas din ang loob namin dahil galing naman yung ating mahal na presidente dito last Sunday and he assured us of continuous help na makukuha ng probinsya ng Cagayan po, especially yung mga residents dito. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat, Cagayan Governor Manuel Mamba.